Magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Bago po ang lahat, hayaan niyo muna akong magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alice. Sa edad kong 32, nananatili pa rin akong single hanggang ngayon. 3 kaming magkakapatid, puro babae. Ang panganay namin, na tawagin na lang nating Ate Eva, ay may asawa na at kasama niya ang aming mga magulang sa kanyang bahay. Ako naman ang madalas na naiiwan sa dati naming bahay kasama ang bunso naming si Pam. Bagaman madalang na rin siyang umuuwi dahil balak na niyang magpakasal. Hindi ito isang tipikal na kwentong aswang, pero sana magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Ako po muli si Alice at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Simula nang mag-asawa si Ate Eva, kinuha na niya ang aming mga magulang upang alagaan ang kanyang mga anak. Isa pa, malaki ang kanilang bahay, kaya naman mas komportable roon sina mama at papa. Naiwan sa amin ni Pam ang dati naming bahay kung saan kami nakatira ngayon. Ako po ay isang virtual assistant, kaya mula noon pa man, work from home na ako. Ang trabaho ko ay panggabi, pero madalas ko itong natatapos ng mabilis, kaya marami pa akong oras para sa ibang bagay. Dahil sa dami ng oras ko, Miss Terry, naisipan kong sumali sa isang grupo sa social media. Isang online marketplace kung saan nagbebenta ang mga taga-amin at mga karatig bayan ng iba't ibang produkto. Dahil nga halos mag-isa lang ako sa bahay, bihira akong magluto. Kaya naman madalas akong umu-order ng pagkain sa grupong ito. Doon ko nakilala si Abigail, isang masipag na online seller. Marami siyang paninda, mula sa gamit ng bata hanggang sa pagkain at kung ano-ano pa. Napakasarap niyang magluto kaya naging suki niya ako, lalo na sa lunch at dinner. Bukod pa roon, siya na mismo ang nagde-deliver ng aking mga order kasama ang kanyang 4 na buwang gulang na anak. Isang araw, habang naghihintay ako ng aking order, narinig ko ang kanyang tawag mula sa labas. Tao po? Ma'am Alice? Nagmamadali naman akong bumaba upang buksan ang pinto. Ay, ang bilis mo talagang mag-deliver. Hindi ko na kailangang maghintay ng matagal. Maraming salamat po. Siguro po ganito talaga kapag kailangang magsipag. O pansin ko, lagi mong kasama ang baby mo sa pagde-deliver. Opo ma'am, wala kasi akong ibang mapag-iwanan sa kanya. Nakikitira lang po kasi ako sa pinsan ko. Ay, ganun ba? O sige, hayaan mo. Lagi akong o-order sa'yo para naman makadagdag sa kita mo. Nagpasalamat siya sa aking kabaitan at tulad ng dati, binayaran ko ang aking order at hinayaan ko siyang itago ang sukli bilang dagdag na tulong. Magmula noon, hindi lang pagkain ang binibili ko kay Abigail. Minsan, kahit hindi ko naman kailangan ng kanyang paninda, binibili ko na rin para matulungan siyang kumita. Sa tingin ko,
Nasa 22 anyos pa lang siya. Napakabata pa para sa hirap ng kanyang pinagdaraanan bilang isang batang ina. Ngunit isang gabi, nang muli siyang mag-deliver sa akin, napansin kong namamaga ang kanyang mga mata. Tila galing siya sa matinding pag-iyak. "Oh, okay ka lang ba? Ba't parang umiyak ka?" Tanong ko rito. Nag-aalalang pinagmasdan siya. Nagulat naman siya at mabilis na umiwas ng tingin. Ha? Opo, Ma'am Alice. Ayos lang naman po ako. Para kasing namamaga pa yung mata mo. Saglit siyang tumahimik bago mabilis na iniabot ang aking order. Wala po ito, Ma'am Alice. Ito na po yung pagkain nyo. Kinuha ko ang pagkain pero hindi ko pa rin maiwasang magtanong. "Sige, salamat ah. Ito na rin yung bayad at huwag mo nang bigyan ng sukli. Pero bakit parang ngayon ka lang ulit nagtinda? Hinahanap kita nung nakaraang araw, hindi ka nagpo-post." May problema lang po. Pinapaalis na po kasi ako ng pinsan ko sa bahay nila. "Ano? Ganun ba? Saan ka naman pupunta niyan?" Umiling ito at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot ng kanyang mga mata. Hindi ko pa nga po alam eh. Kaya nga po ako magdamag na umiiyak. Hirap na akong mag-isip pero parang wala namang solusyon ang lahat. Bigla namang nahabag ang puso ko habang nakikita si Abigail at ang kanyang anak na nahihirapan. Hindi ko maiwasang mag-isip, saan sila pupunta kung wala na silang matutuluyan? Paano sila makakaraos? Lalo na yung bata. Paano yun? Mahamog, mainit, at kung ano-ano pang peligro ang nasa isip ko. Kaya isang ideya ang pumasok sa isip ko bago pa man siya tuluyang umalis. "Abigail, kung gusto mo, dito na lang muna kayo ng anak mo." Ano pong ibig niyong sabihin? "Dito na lang kayo sa bahay ko pansamantala." Talaga po? Oo, mag-isa lang naman ako dito. Pero ang totoo, dalawa kami ng kapatid ko na si Pam, pero bihira kasi siyang umuwi dahil sa fiancé niya. Naku, nakakahiya naman po, Ma'am Alice. Hindi, okay lang yun. Ako naman ang nag-alok sa'yo. At saka, Ate Alice na lang. Huwag mo na akong gawing ma'am. Masyado ka namang formal. Napangiti siya, pero may bahagyang kaba pa rin sa kanyang boses. Naku, Ate Alice, hindi ko po tatanggihan yan. Kailangan na kailangan po talaga namin ng matutuluyan ng anak ko. Ayos. O sige, kunin mo na yung mga gamit mo. May isang bakanting kwarto dito. Pwede kayong tumuloy doon. Maraming salamat po talaga, Ate Alice. Napakabait niyo po. Wala yun. Hayaan niyo po. Bilang kapalit, ako po ang gagawa ng gawaing bahay at magluluto para sa atin. Aba, gusto ko yan. Para hindi na ako umorder. Luto mo rin naman talaga yung gusto kong kainin araw-araw eh. Walang problema po. Sandali lang po ah. Kukunin ko lang po yung gamit namin ni baby. Sige, kumato ka na lang kapag nakabalik ka na. At ganoon na nga po ang nangyari, Miss Terry. Sa amin muna tumuloy si Abigail at ang kanyang baby. Noong unang linggo, parang napagaan ang buhay ko sa bahay. Si Abigail na ang naglilinis at namamalengke. Halos hindi na nga ako nag-aasikaso ng mga gawaing bahay noon. Sa tuwing sumasahod ako, dinadala ko silang mag-ina sa fast food
binibilhan ng gatas at diaper ang anak niya at tinutulungan sa iba pang pangangailangan. Kahit anong pilit kong bigyan siya ng pera, tinatanggihan niya ito. Ang sabi niya, sapat na raw na may matutuluyan sila. Nakilala na rin siya ng kapatid kong si Pam nang minsang umuwi ito. Pinasalamatan pa niya si Abigail dahil kahit papaano raw ay may kasama ako sa bahay habang wala siya. Pero Misteri, isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Hindi ko na alam kung kailan ito nagsimula. Basta nagising na lang ako isang umaga na may hawak ng brush sa banyo at nililinis ang inidoro. Hindi ko matandaan kung bakit ko to ginagawa pero patuloy ko lang itong tinatapos. Hindi ko rin alam kung papaano pero bigla na lang akong naguhugas ng mga plato tuwing matapos kaming kumain. Noon, si Abigail ang madalas magluto pero napansin kong madalang na siyang magluto ngayon. Sa halip, puro fast food at take-out na lang ang kinakain namin na ako ang nagbabayad. Parang napansin ko na lang isang araw na sunod-sunuran na ako kay Abigail. Ako na ang nag-aalaga sa kanyang anak. Ako ang nagpapalit ng diaper, namamalengke at gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay. Pero ang mas nakakagulat ron, Misteri, hindi ko magawang magreklamo. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa kwarto, isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa sala. Alice! Alice! Napahinto ako at agad lumabas. Nakita ko si Abigail na galit, hawak ang kanyang anak. Halos lumabas na ang dumi sa diaper nito. Ano bang ginagawa mo dyan sa kwarto mo, ha? Nagtatrabaho ako, Abigail. Hindi mo ba tinitignan kung puno na yung diaper ng anak ko? Pasensya ka na. Nasa kwarto kasi ako Kaya nga lagi ka na lang nagkukulong sa kwarto mo. Pero yung anak ko, hindi mo man lang mabantayan. Kakapalit ko lang kasi niyan bago ako magsimula sa trabaho. Kakapalit mo lang, pero meron na ulit, di ba? Hindi ko maintindihan, Misteri. Pero imbes na sumagot ako o magalit, nakita ko na lang ang sarili kong lumalapit at nagpalit ng diaper ng kanyang anak. Habang ginagawa ko yun, si Abigail ay walang pakialam na nakaupo lamang sa sofa, nanonood ng TV at naglalaro sa cellphone niya. Alam kong mali ito. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin sa kanya na lumayas na siya sa bahay ko. Pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin. Parang yung katawan ko mismo ang lumalaban sa isipan ko. Matapos kong palitan ng diaper, napatingin ako kay Abigail. Ayan, napalitan ko na. Babalik na ako sa kwarto ko, ha? Mamaya na. Kumuha ka muna ng tubig para sa akin. At saka, umorder ka ng pizza. Nagugutom ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makatanggi. Kinuha ko ang tubig na hinihingi niya. Tinawagan ko rin ang paborito niyang pizza restaurant. At kahit na galit ang utak ko, hindi ko magawang labanan ang utos niya. Simula noon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi na siya gumagawa ng kahit na ano sa bahay. Ako na rin ang nag-aalaga sa anak niya. Naglilinis, nagbabayad ng halos lahat ng gastusin. Dumating pa sa puntong pinapalinis niya ang kuko niya sa paa. Isang bagay na kahit sa sarili ko,
hindi ko nagagawa. Mas lalo akong kinilabutan nang magsimula na siyang humingi ng pera sa akin na noon naman ay hindi niya ginagawa. Hindi lang basta panggastos, pang shopping, Mystery. Lumalabas siya ng bahay, iniiwan sa akin ang kanyang anak at bumabalik ng may bitbit na bagong damit, make-up at kung ano-anong gamit. Totoo, Mystery. Gustong-gusto kong magalit. Gusto ko na ngang sumigaw. Pero bakit wala akong lakas? Parang wala na akong kontrol sa sarili ko. At doon ko naramdaman, may kakaiba kay Abigail. May mali. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang araw, nagawa rin akong utusan ni Abigail na bilhan siya ng iPhone. Isang bagay na ni sa sarili ko hindi ko magawang bilhin. Hindi sapat ang pera ko, kaya napilitan akong mag-loan para dito. At buwan-buwan, lumobo ang utang sa credit card ko. At dahil sa walang tigil na paggastos ni Abigail, tuluyan akong nabaon sa utang. Sa sobrang stress, napabayaan ko ang aking trabaho hanggang sa tuluyan akong natanggal. Wala ka ng pera ha, Alice? Napatingala ako kay Abigail habang pinupunasan ko ang sahig ng ihi ng anak niya. Siya naman, pa-selfie-selfie lang sa sofa. Wala na, Abigail. Natanggal na kasi ako sa trabaho. So, paano na tayo ngayon? Mamumuti na lang ba ang mata natin sa gutom? Sagot niya na para bang obligasyon ko pang buhayin siya. Gusto kong isigaw sa kanya na hindi tayo. Ako lang ang nagtatrabaho. Ako lang ang nagpapakain sa atin. Pero Mystery, hindi ko magawa. Hayaan mo. Maghahanap ako ng trabaho. Pinanood ko ang sarili kong pigilan ng galit at magmukhang kawawa sa kanyang harapan. Kung pwede lang, ipinahid ko na sa pagmumukha niya ang basahan na hawak ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako makalaban. Maghahanap ka pa lang, Alice? Magba-birthday na ako. Kailangan ko ng pera. Nagpanting ang tenga ko. Ako nga, hindi na makakain ng maayos. Tapos siya, birthday niya ang inaalala niya. May utang pa ako sa loan at credit card ko, Abigail. Eh bakit hindi ka humingi kay Pam? Maganda naman ang trabaho niya, hindi ba? Oo, kaso malapit na siyang ikasal. Baka marami din siyang gastos. Ay nako, subukan mo muna. Kapag wala akong pera sa birthday ko, malalagot ka sa akin, Alice. Pumasok ako sa kwarto at agad kong tinawagan si Pam. Pagkasagot pa lang niya, dama ko na ang pag-aalala niya sa akin. Oh, Ate Alice, napatawag ka. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang tumulo ang luha ko nang marinig ko ang tinig ng kapatid ko. Pero may kung anong pumipigil sa akin na magsumbong. Pam, pasensya ka na. Naistorbo ba kita? Hindi naman, ate. Ano ba yun? May problema ka ba? Mystery, kung alam mo lang, noong mga oras na yon, gustong gusto ko nang sabihin ang totoo. Gusto kong sabihin sa kanya kung anong demonyo ang pinapasok ko sa bahay namin. Pero parang may pumipigil sa dila ko. Wala naman. Kung hindi sana nakakahiya, pwede bang makahiram ng pera? Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Kung pwede lang sana.
Narinig ko ang pag-aalinlangan sa boses niya. Pwede naman ate, pero naninibago lang ako sa'yo. Sa tagal mong nagtrabaho, hindi pa kita narinig na nanghiram ng pera kahit kanino. Ikaw pa nga yung laging may ipon sa ating tatlo, diba? At saka, ikaw yung pinakakuripot sa atin. Napakasakit marinig, Mystery. Hindi dahil sa panunumbat, kundi dahil tama siya. Ako ang laging may naitatabi. Pero ngayon, isang iglap, nawala ang lahat. Dahil sa isang taong ako mismo ang nagdala sa bahay ko. Oo nga nakakahiya man, pero meron ka bang mapapahiram sa akin? Meron naman syempre. Isisend ko na lang o dadalhin ko sa'yo. Isend mo na lang para hindi naman makaabala. Okay ate, ingat ka ha. Pagkababa ko ng tawag, bumuhos ang luha ko. Sino ba ang may kasalanan? Si Abigail ba talaga? O ako? Ilang araw ang lumipas. Nagulat na lang ako nang biglang umuwi si Pam sa bahay. May dala siyang pasalubong. At doon ko napansin na bumalik sa dati ang lahat. Si Abigail, biglang naging masipag ulit. Siya na naman ang naglilinis ng bahay, nag-aalaga sa anak niya, at hindi na ako ang sunod-sunuran sa kanya. Para bang bumalik ako sa pagiging tunay na may-ari ng bahay. Pero hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Pam. Ilang araw siyang nanatili sa amin at kahit gusto kong magsumbong, hindi ko pa rin magawa. Para bang isa lang akong puppet na kinokontrol ni Abigail. Hindi ko masabi kay Pam na palayasin niya ito. Isang tanghali, habang kumakain kami, inaya ni Pam si Abigail na sumabay sa amin. Tara na Abigail, kumain ka na rin. Mamaya na lang po, Ate Pam. May lilinisin pa ako. Napansin kong tumunog ang notification ng isang cellphone. Agad na kinuha ni Pam ang phone niya. Pero naggulat siya nang hindi pala sa kanya ang tumunog. Alam niyang hindi rin sa akin dahil iPhone ang gamit niya at Android naman ang gamit ko. At doon, nagsimula siyang magduda. Sa'yo ba yung tumutunog, Abigail? Opo, Ate Pam. May nag-message lang po tungkol sa order. Tumingin si Pam sa kanya. Halatang may iniisip. Ganun ba? iPhone ba yung cellphone mo? Bigla namang natigilan si Abigail. Parang nagdalawang isip na sumagot. Opo. iPhone po, ate. Magkaparehas pala tayo. Patingin nga. Huwag na po, nakakahiya. Matalim naman ang tingin ni Pam. Bakit naman mahihiya ka? Kung binili mo naman yan gamit yung sarili mong pera, di ba? Oo po, naipon ko po sa pagtitinda ng ulam. Hindi ba, Ate Alice? Sabay ang tingin ni Abigail sa akin. Para akong sinampal. Gusto kong isigaw kay Pam ang totoo. Na pera ko ang pinambili sa iPhone na yon. Pero bakit hindi ko pa rin talaga magawa? Kaharap ko na yung kapatid ko, pero para pa rin akong isang manika. Hindi na nagpumilit pa si Pam at napangiti na lang. Ganun ba? Sige, kung ayaw mong ipakita, naiintindihan kita. O basta pagkatapos mo dyan, kumain ka na rin ha? Opo, ate. Kakain na din ako. Sa puntong ito, Mystery, hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari. Ayon kay Pam, dahil sa kilos at pananalita ni Abigail ay nagsimula siyang magduda. Dumagdag pa rito ang mga bills at credit card ko na nakita niya.
Kaya naman nagdesisyon siyang imbestigahan ang tunay na pagkatao ni Abigail. Hinanap niya ang dating tinitirhan ni Abigail kung saan sinabi nitong nakatira ang kanyang pinsan. At doon natuklasan niya ang isang bagay. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi tumigil si Pam sa kanyang investigasyon. Sinubaybayan niya ang mga post ni Abigail sa group namin at sinubukang alamin kung saan talaga ito nakatira. Doon siya napadpad sa isang ginagawang bahay. Tao po! Tao po! Ilang saglit lang, isang lalaki ang lumabas. Sino po sila? Magandang araw po. May itatanong lang po ako sana. Kilala niyo po ba ang babaeng ito? Ipinakita ni Pam ang larawan ni Abigail sa kanyang cellphone. Sandaling tumitig ang lalaki sa litrato bago sumagot. Parang pamilyar po siya, ma'am. Sandali lang po. Itatanong ko sa may-ari ng bahay. Ilang minuto lang ang lumipas at lumabas na ang tunay na may-ari ng bahay. Isang matandang lalaki. Ano po iyon, ma'am? May maitutulong po ba ako? Muling ipinakita ni Pam ang larawan ni Abigail. Atay, kilala niyo po ba tong babaeng to? Agad naman daw tumango ang lalaki. Oo, kilala ko siya. Siya mismo ang nag-alok sa akin ng bahay na ito. Bakit niya po inaalok yung bahay? Ang sabi niya, isa pinsan niya daw ito. Hindi ko rin alam, ma'am. Ang alam ko lang, siya ang nag-alok nito sa akin. Pero may kasama siyang isang lalaki na siyang tunay na may-ari. Ang huling balita ko, nakatira na lang sila sa bangketa sa gilid ng kalsada. Nalaglag ang panga ni Pam. Sa bangketa na lang nakatira yung matanda? Oo, ma'am. Nagtataka nga rin ako. Ibinenta ang bahay tapos biglang tumira sa kalye. Kung gusto nyo puntahan nyo na lang para malaman ang buong kwento. Nagmamadaling nagtungo si Pam sa tinutukoy na lugar. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang lalaki, payat at mukhang pagal. Nang tanungin niya ito tungkol kay Abigail, nanlaki ang mga mata ng lalaki. Nasa inyo si Abigail? Kailangan mo siyang paalisin dyan! Nanginginig ang tinig ng lalaki habang ikinuwento ang kanyang sinapit. Ayon sa kanya, kinupkup niya si Abigail at ang anak nito. Itinuring niyang sariling kapatid at pamangkin. Sa tuwing kukuha siya ng sweldo sa kanyang trabaho noon, si Abigail ang lagi niyang kasama. Pero hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Hindi ko maintindihan. Parang naging sunod-sunuran na lang ako sa kanya. Unti-unting naubos ang pera ng lalaki hanggang sa mapilitan siyang ibenta ang bahay niya. Pagkatapos nun, iniwan niya na lang ako sa bangketa. Parang wala lang. Lahat ng perang naipon ko, pati yung pinagbilan sa bahay, kinuha niyang lahat. Napapikit naman si Pam at pilit nilulunok ang galit. Sa tingin niyo po, paano kaya niya nagawang kontrolin yung ganun? Kayo at saka yung ate ko. May hinala ako Ginayuman niya ako. Baka ganun din yung ginawa niya sa kapatid mo. Kaya nga ngayon, kahit sa paghahanap ng trabaho, parang nahihirapan na rin ako. Pero hindi ako sumusuko. Pwede niyo po bang ikwento kung ano po yung nangyari sa inyo noon?
nagsimula akong makaramdam ng pagbabago sa katawan ko. Para bang hindi ko na alam ang ginagawa ko. Parang laging malabo yung isipan ko. Tapos, lahat na lang ng mga pinapagawa niya sa akin o inuutos, kahit labag sa loob ko, sinusunod ko eh. Yung trabaho ko naapektuhan na ng dahil sa kanya. Nawalan ako ng trabaho. Kaya yan, pati yung bahay ko na ibenta ko para lang sa kanya. Kung nasa bahay niyo siya, baka ikaw na yung susunod niyang biktima. Agad namang kinilabutan ng kapatid ko sa narinig niya mula sa lalaki. Ano pong dapat kong gawin? Kailangan mong humingi ng tulong sa isang manggagamot, sa isang albularyo bago mahuli ang lahat. Ganon din kasi yung ginawa ko eh. Kahit na wala na siya sa tabi ko, yung epekto ng ginawa niya sa akin, hindi mawala-wala. Parang lagi pa rin akong balisa. Kung hindi lang dun sa manggagamot na nakausap ko, hindi ako babalik sa dati. Pero huli ng lahat, naibigay ko na lahat eh. Wala nang natira sa akin. Kaya ngayon, parang nagsisimula akong muli. Pero kayo ng kapatid mo, baka may pag-asa pa kayo. Kumilos na kayo bago pa mahuli ang lahat. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Pam. Dali-dali siyang naghanap ng isang albularyo na may kakayahang mag-alis ng gayuma o kulam. Kasama ang albularyo, bumalik sila sa bahay namin. Pero huli na ang lahat. Umalis na si Abigail nang walang paalam. Marahil naramdaman niyang wala na siyang mahihita sa akin. Alam niyang wala na akong trabaho, wala nang pera at wala na siyang kontrol sa akin. Siguro maghahanap na ulit siya ng bago niyang mabibiktima. Bagamat wala na si Abigail, itinuloy pa rin ng albularyo ang panggamot sa akin. At doon na nga namin nakumpirma na gayuma ako. Ayon sa albularyo, kung hindi ito natanggal, maaari pa ring bumalik ang epekto nito sa akin, gaya ng nangyari sa lalaki. Pwedeng isang araw daw ay bumalik ulit si Abigail at makontrol na naman ako. Sinabi rin ng matanda na maaaring sa pagkain nilagay ang gayuma. Kaya raw hindi ko ito magawang palayasin dahil ginagamit ako nito at malakas ang epekto ng gayuma sa katawan ko. Nang mga oras na yon, nanginginig ang kamao ko sa galit. Dahil kay Abigail, naubos ang lahat ng ipon ko. Nabaon ako sa utang, nawala ng trabaho. Naawa lang naman ako sa kanya at sa anak niya, Misteri. Pero hindi ko naman akalain na hindi lamang simpleng pang-aabuso ang gagawin niya sa akin, kundi isang matinding panloloko at kasamaan. Pero sa kabila ng lahat, isa lang ang mahalaga. Nakalaya na ako sa wakas. Makalipas ang ilang linggo, hindi na namin muling nakita pa si Abigail. Wala na rin ang account niya sa social media. Marahil nagtago na siya o nagpalit na ng pangalan. At siguro sa mga oras na to, may bago na naman siyang binibiktima. Sa totoo lang, hindi ko na siya hinanap pa. Wala akong lakas. Wala na rin akong pera. Ang tanging magagawa ko lang ay magdasal na wala nang ibang mahulog sa patibong niya. Misteri, dito na po nagtatapos ang masalimuot kong kwento. Salamat po kung sakaling
mababasa niyo ito sa inyong channel. God bless po sa inyong team at more power sa misteryo sa dilim.